At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matapos magsampa ng impeachment case laban kay President Coting Norte Jr., ayon sa mga ulat, ilang miyembro ng oposisyon sa Kamara ng mga Kinatawan ang naglungsad ng hakbang na ito dahil umano sa mga aligasyon ng hindi tamang pamamahala at mga isyong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas at regulasyon ng bansa. Ang impeachment case ay naglalayong magpatalsik sa Pangulo sa pamamagitan ng isang formal na proseso ng Kongreso. Ayon kay Kongresista Maria Teresa, isa sa mga pangunahing nagsusulong ng kaso, ang mga paratang ay may kinalaman sa mga hindi makatwirang desisyon ng administrasyon. Kabilang na ang isyu ng kakulangan sa transparency at hindi tapat na pamamahagi ng pondo para sa mga programang pangkabuhayan at pangkalusugan. Hindi natin pwedeng hayaan magpatuloy ang ganitong uri ng pamamahala. Dapat panagutin si Pangulong Marcos sa mga aksyon na ito, ani ng kongresista. Samantala, sa isang press conference, nagsalita ang ilang miyembro ng Kamara na nagpahayag ng kanilang buong suporta sa impeachment case. Ayon kay House Speaker Martin Taong Balaslos Romualdez, bagamat hindi pa tiyak ang magiging kalalabasan ng kaso, naniniwala siya na may matibay na basihan ng mga aligasyon laban sa Pangulo. Kami po ay maghihintay sa proseso ng batas at ang Kongreso ay magsasagawa ng makatarungan at tapat na investigasyon. Ngunit hindi rin pinalampas ng mga taga-suporta ni Pangulong Marcos ang mga aligasyon. Ayon sa mga kaalyado ng Pangulo, ito ay isang desperadong hakbang ng mga kalaban sa politika upang sirain ang kredibilidad ng administrasyon. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi lamang ng mga politikal na laro. Ang ating Pangulo ay patuloy nagtatrabaho para sa kapakanan ng bayan at ng bawat Pilipino, pahayag ni House Majority Leader Manuel Dalipe. Sa ngayon, ang impeachment case ay patuloy na binabantayan ng buong bansa. Inaasahan ng mga susunod na hakbang ng Kamara at ang pagiging desisyon ng mga miyembro hinggil sa pagdinig at pagsusuri ng mga ebidensyang ilalahad sa kaso. Tinututukan nito ng mga ekspertos ng batas at mga mamamayan. At ang magiging resulta nito ay magtatakda ng direksyon ng politika sa Pilipinas at sa mga susunod na taon. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa perpetual nila sa power. So, yun, tapos sabi ko, paano to? Ano kayang mga contingency plan na nandito siya sa loob? Paano natin maproteksyonan si VP Sara? Pero grabe, no? Alam mo, na-remember ko talaga si Digong sa personality ni VP Sara, kasi bakit hindi sila takot mamatay na mag-alay ng buhay. Kasi nung time na si Digong ang mayor ng Davao City, just remember kung merong na hostage na police ng mga NPA or police or military na nagdadakip ng mga ng mga NPA, pupuntahan niya sa bundok para tubusin. Oo, para tubusin yung mga military. Kukunin niya sa kamay ng mga NPA na kung tutuusin, pwede siyang patayin doon sa bundok. Correct. Ng mga NPA, knowing their utak, klase ng pag-uusap. I will add up to that, Brenda, because dadagdagan ko lang yan dahil I remember also during the campaign of former President Rodrigo Duterte, there was a line there sa stage that he cannot cross because once you cross that line, it is already a sniper's paradise. Pwede ka na ma-sniper doon. Pero he said, I can cross this line. Wala akong pakialam mamatay dahil ang aking trabaho is magsilbi sa ating mamamayang Pilipino. Kung saan, actually, I want to take deep on that situation because we know for a fact that there are Americans there. We know for a fact it's not only Filipinos, SWAT snipers were there, and other really experts on how to really execute someone, di ba? We know mabibigat na mga tao yung mga nandyan, hindi lang normal na police. We know may mga SWAT and probably, di ba, merong ang galing America. We like they said, it's probably SEAL. Yun nga yung mga bagay na kung may isip mo na talaga naman for you to take a risk to go, just to go that place na alam mo really infested with all those kind of elements that is under this kind of bangag administration. So it's really dangerous for a vice president. But still, she went there because that is a trademark of a person who's willing to risk her life
for every Yes. Filipino people. So yun talaga ang presidenteng hinahanap natin. Brenda. Yes, oo. Siya yung the version of Daniel na kumbaga nasa Lions Den kasi para siyang pumasok sa Lions Den. Ang Correct. mga Lions, itong mga pulis na nakapalibot na hindi natin alam ang pag-iisip o kaya yung bigla iuutos sa kanila. Na nandiyan kasi yung yung kalaban mismo ng administrasyon, yung hadlang sa kanilang mga political interest. Kumbaga ito na, pagkakataon na nito, pag ito na-liquidate ito, di ba? Wala na silang hadlang. Pero look what Sara Duterte did. He's like Daniel inside the Lions Den. Pero Walang Brenda, nagawa ang mga leon. Pero Brenda, sa akin lang naniniwala ako na maraming mga kapulisan na nandiyan sa KOJC compound at the same time na nakikinig kay BP Sara na nagmamahal pa rin sa mga Duterte. Nandun pa rin sa puso nila ang mga Duterte kasi sila mismo, di ba, naging witness sila kung anong leadership na mayroon mula kay Tatay Digong hanggang kay BP Sara sa mga Duterte. Kaya siguro para sa kanila, mabigat pa rin sa kanilang kalooban para, di ba, para magkaroon sila, traidorin nila itong mga Duterte. Sa akin lang yon Brenda. Yes, oo. Kung tutuusin, itong mga police is that, di ba, gaya ng sabi natin kanina na hindi naman talaga choice nila na nandito sila. Pero alam mo yon na yung na-observe mo rin kung paano sila sumunod sa kanang maling utos. Kasi, wala silang magawa. Kasi kung may nagawa pa sila or magagawa sila, sana wala na sila dito sa loob ng KOJC. So, yun ang parang na baka may ilan dito na sumunod sa maling utos na naman na mag-endanger sa buhay ni Vice President Sara. Pero kung tutuusin, nung panahon ni President Digong, talagang siya yung presidente na nag-uplift talaga ng kumbaga ng moral ng mga pulis, nagbigay ng mas mataas na sweldo, plus pinabangon niya ang imahe. Ngayon, yung nangyari ngayon, ano ang mangyayari ngayon sa imahe ng pulis? Wala, hindi ko alam kung anong gagawin nila para lang mabawi ang kanilang sirang-sira na imahe. Kasi kahit ang buong netizen, ang social media, makikita mo talaga yung mga comments na talagang wala na talagang sila sa mga pulis dahil sa nangyaring ito sa KOJC. Bigyan ko na ng emphasis, Brenda, yung sinabi ni VP Sara kagabi. 'Di ba sinabi niya na kahit nasa 2,000, 5,000 yung mga pulis na nandyan ngayon sa KOJC compound, dapat dili daw ta mahadlok. Dapat hindi daw tayo matakot. Kasi sabi nga niya, yung gaba, dili magsaba. Kumbaga sa Tagalog ba, yung karma nandyan na naman sa tabi-tabi. Anytime, pwede kang balikan talaga niyan. Yes. Oo, partner Sheena, doon talaga nakatulong din sa mga KOJC. Kumbaga, it's a reminder. Ano naman tayo kasi hindi naman tayo matatakotin by nature. Tama. Kumbaga, kasi hindi naman natin life ang violence Hindi natin buhay dito sa loob ng kingdom ang violence. Pero, yung nangyari kasi on the first, second day, it's a kumbaga natural reaction of a natural human being. Dahil siyempre tao rin tayo. Kumbaga, nakuratan ba kung sa Bisaya pa, alam mo yun yung ka na ganito, hindi mo mag-grasp sa imong pag-iisip na ganito pala, ang dami-dami nila, parang gano'n, kumbaga nagulat ka na. So yung initial reaction ng mga workers and members, yun, nakareact tayo nung time na yun. Pero kung tutuusin, hindi natin way of life ang violence Correct. So yun yung kumbaga yun yung picture of what has happened and what is happening now. Yan, correct ka. Kapartner Brenda, maiba lang ano ba, update ba tayo kung ano-ano mga activities yung aabangan natin ngayong araw? Ngayong araw, on the side of KOJC, meron tayong workers camp. And we know how exciting, how kumbaga napakasaya itong event ng workers camp para sa mga KOJC missionary workers. Andito yung mga cheer dance, andito yung mga games, ball games. Tapos, yun. Ngayon,
it's very unique because yung first time natin na mag-workers camp na meron tayong 3,000 policemen around. Yung mga police, naghigda lang naman sila sa mga gilid-gilid, just like kumbaga naging ordinaryong natin, site na lang yung sa paningin natin ng mga pulis nasa palibot natin. Normal. Kumbaga kung ano yung abnormal, pag lagi yan nangyayari, mahimo na lang normal. Pero yung ating plano na mag-workers camp, patuloy pa rin, mag-enjoy tayo in the midst, kumbaga, we are enjoying our event in the midst of turmoil ba o chaos ba? So yun, kumbaga, sinasabay natin yung ating mga event na ito naman talaga ang naka-schedule nating event for every year, 'di ba? September 1, hindi na nga tayo nakapag-tribute. Alam mo ba yung mga attire ng mga worker, hindi yan dapat ang attire natin kahapon ha. Be it known to all viewers na dapat naka-gown pa gani ang uban, 'di ba? Dapat nag-tribute to the king pa tayo. Pero hindi, kami naka-blouse pero naka-rubber shoes, 'di ba? Kasi anytime, Kapartner Brenda, no, hindi natin alam hindi natin masasabi. Oo, hindi natin alam kasi baka mamaya nag-heels tayo tapos biglang may pumasok sa utak ng mga to, nagtatakbuhan tayo, naka-heels. So, Baka biglang kumusyon eh. For security reason, Tama. naka-rubber shoes at pwede nga mag-dress ka na pero wise na huwag ka na lang mag-dress kung ganito ang sitwasyon, di ba? Kapartner Brenda, for clarification, mamaya na ba yung start ng Global Workers Camp natin or kailan po? I think so. I think meron ng mga schedule ng mga events kasi yung mga workers, natin is meron ng mga practices at ang kanilang practice hindi lang isang araw magdamagan yung mga cheer dances. I have yet to ask I have to ask kung yung mga specific detalye ng ating event kung kailan ba ang actual talaga na pagsisimula ng mga ng mga events natin. Brenda, pabirong tanong lang, no? Kasi syempre, nandyan na yung mga pulis dyan eh. Tapos, nandyan din yung mga iba't ibang kapatiran natin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Baka, makikisabay na rin ba yung mga pulis sa ating Global Workers Camp? May ibang grupo ba sila or anong mangyayari? Ito nga yung aking imagination baka ito sila yung ating audience. Tapos sila yung mag-cheer. Ewan ko ba, gusto na nilang mapabilang sa kingdom. Okay, kaayo kung halimbawa na mahimo na silang kingdom members kasi it's a very beneficial for the country kung ang mga kapulisan natin ay KOJC members na rin kasi matuturuan sila ng Word of God. And kung sa ngayon, meron tayong workers camp, meron na tayong audience. Just imagine, ang audience natin, 3,000 ka buok. Correct. Actually, tamang-tama ka dyan, Brenda, dahil yung isa sa mga bagay para magkaroon tayo ng maayos na lipunan ay talaga naman ang tinuturo ni Pastor. Di ba? From within. Talagang, like what happened last night. Di ba? Ramdam na ramdam mo yung spirituality ng ating Vice Presidente. Hindi ko akalain na ganun yun, Hindi basta-basta yung impact, especially sa kingdom citizens, especially sa mga spirituhanon, mga tao, na talaga naman pati sa loob at labas ng bansa. She knows really kung paano i-comfort ang ating mga kasamahan dyan. Alam mo yun, parang kumbaga, yung napakinggan ko, parang nagsasalita rin administrator natin, parang mga leader Parang talaga si ng Ate kingdom Ingrid. Parang member talaga ng kingdom Para sa Ate Ingrid. Tapos Correct. she was speaking from the heart. That's Alam mo true. talaga na mula sa puso yung sinasabi ni akala ko nga umiiyak na si VP Sara kasi alam niya talaga na kumbaga na-emphasize niya yung nararamdaman ng KOJC member. Ikaw ba naman pasukin sa bahay mo ng ganung mga armadong pulis tapos hindi pa umalis ka agad, nagtagal pa ng 9 days. So just imagine yung empathy ni Vice President Sara, parang isa talagang kumbaga siya ang inang bayan, ina ng mga Pilipino ba? Kaya nga Actually, marami, like even sa Liwasang Bonifacio, kasi meron din tayo doon. Sumasabay tayo sa live coverage din po ng SMNI dyan sa compound, KOJC compound, at ganoon din sa Liwasang Bonifacio. Ramdam na ramdam mo yung pagyanig ng Liwasang Bonifacio, yung pagpasok din ng ating Vice President Sara Duterte,
at especially sa kanya naging talumpati ay talaga naman maraming naiyak. Dahil marami din hindi lang Kingdom of Jesus Christ ang members yun nandyan. Marami iba't ibang organisasyon ang di nila lubos akalain na talaga naman magre-rest ang ating Vice Presidente at matagal na rin sila nananalangin na hindi ito Kingdom of Jesus Christ Maraming iba't ibang Yes. government agencies na lumapit din sa akin, nakipag-usap, sir, pasensya na po sa ginagawa ng ahensya namin. Hindi po kami yung leader, hindi po kami naatasan. Pero kung sa akin lang po, gusto po namin tulungan at ayaw na po namin mangyari ang ganitong uri ng mga ginagawang pang-aabuso ng administrasyon ni Marcos. Actually, lahat ng taong bayan talaga ayaw na Lahat ng government agencies ayaw na. Kaso lang, yung tinatawag nating chain of command ay talaga naman, ito yung mga batas na hanggang ngayon ay implement na ginamit para sa wickedness ng mga leader. Yun yung mga bagay na Yes. kinakailangan. Kaya it's really different kung maitalaga na ang ating Vice Presidente, talaga naman lahat ng pangarap ng bawat Pilipino ay makakamtan na natin, especially ang kapayapaan sa ating bansa. Di ba, Yes. partner? Oo. Yung the blessing siguro for the kingdom nation and for the Philippines as a whole is so great. Kumbaga, ang blessing na nag-await sa Philippines at saka sa KOJC, it's so great that we have to undergo this kind of suffering and trial na kumbaga ang price nito is magkakaroon tayo ng presidente na katulad ni Vice President Sara na kung siya ang uupo, and of course spiritual ang ating mahal na pastor. Just imagine what the Philippines could become. Correct, may Alam mo yun? Sheldon Siguro ito yun yung pinaka-glorious episode or era ng Pilipinas na kung saan, kumbaga ito na yung turning point natin na kung saan ang mga Pilipino will finally awaken na hindi talaga natin dapat tanggapin ang isang autocratic or kanang klase ng pamamahala Yeah. na ni Authoritarianism, just like yeah. authoritarian na ni Marcos na kung saan dapat ang mga Pilipino hindi tinatanggap ito. So sa susunod na mga panahon, marunong na ang mga Pilipino at ang magre-resulta yon ng pagpapala sa buong Pilipinas. Magiging malinis ang Pilipinas, magiging hindi na corrupt ang mga nasa gobyerno. So just imagine, ito yung Correct. turning point sa history ng Philippines na kung saan bibigyan tayo ng isang leader na exceptional sama ni Vice President Sara Duterte, which is gonna be our president, and of Correct. course spiritual side naman ang ating mahal na pastor. Yan. Kaya tayo lang yung ginamit, Brenda, ang KOJC, para Yes, imulat oo. din. Okay, we will take tayo na sacrificial to really open the eyes of every Filipino people na makita natin kung ano ang merong administrasyong Marcos. Never again. Nagkamali tayo. Kahit si Vice President Sara, siya rin na nagsabi na nagkamali siya sa kakandidato, what do you call that? Kampanya. Pagkampanya kay Marcos Sr. na talaga naman ngayon, di na natin alam yung kalagayan ng ating presidente. Talaga naman kada interview na lang ay wala sa lugar, wala sa katinuan. Resulta ng bangag. Talagang isipin mo, tanungin Alam mo. mo talaga meron talagang something wrong Isipin mo, buong Pilipino mula sa iba't ibang bansa, pati mga foreigner, alam na alam yung nangyayari sa KOJC. Siya lang ang di may alam. Ayun yung nagpapakita na nakikinig lang siya sa mga tao sa paligid niya. Wala siyang desisyon sa sarili niya. Kung anong ibulong ng mga tao sa kanyang kapaligiran, kumbaga, hindi lang siya puppet ng kano. Hindi lang siya puppet ng Amerika. Puppet siya ng mga paligid ng mga secret. Yeah, go ahead. Out of touch siya sa reality. Ganun man kasi talaga, di ba, ang drug addict, kanang hindi siya nakatungtong kung ano ang realidad na nangyayari. Tapos madagdag ko lang, Partner Franco, yung sinabi ni Banat Bay, sa itong history na unfolding before our eyes, parang tinalaga talaga tayo ng Diyos. Na tayo that's true. yung, kumbaga, grupo, KOJC, na stand up before or against the government kasi alam ng Diyos na hindi talaga tayo titiklop
Actually, Because ganun si Pastor Yeah, Hindi that's siya tumiklop. That's true. You really have. May point ka talaga doon, Brenda. Kasi, ganito yan. Marami rin syempre, di ba, alam naman natin may nangyari din na ganito sa ibang relihiyon na sila inoppress, pero hindi magawa ng iilang kapulisan natin dahil alam natin may mga armas din yung mga, sabihin nating religious group na iyon. Di ba? Merong possibility na talaga maging madugo. May possibility talaga na mag-aklas din sila. May mga iba't ibang, yun yung mga bagay na talaga naman ipinapakita na kung bakit ang KOJC ang napili. Isipin mo ilang kapulisan ang ginamit. Pati AFP, balak na rin magkaroon, like may augmentation na rin. Nakikita na rin sa vicinity natin. Iba't may Navy na rin nakita sa vicinity natin. Parang buong puwersa ng all units, security forces ay talaga namang gustong bitbitin sa KOJC compound na napaka mapayapang tao at missionary. Yun ay pagpapakita lamang. It's really orchestrated. Yun yung sasabi natin na ang Diyos na talaga ang gumagawa ng kapamaraanan para sa Pilipinas na mamulat tayo. And this is just a part and parcel ng ating tinaya dahil isa sa mga bagay for us to really meet our goal to have the best country in the world. Nakikita na natin to in the future. Kailangan natin dumaan muna sa ganitong klaseng pagsubok. Diba? There's always obstacles for you to reach the finish line. Yun ang mga bagay na dapat nating laging pakatatandaan. Siguro, ang Pilipinas is destined to be a first world country, just like what we've heard from our beloved pastor. Kasi That's true. the talents, the natural resources, the assets of the Philippines, alam mo yung mga Pilipino matatalino Kumbaga nasa atin lahat ng potensyal ng what lacks lang sa Pilipino talaga, yung matanggal ang ating colonial mentality, and that is yung talagang pinaglaban ni Pastor na kung saan naka-face siya ng so much opposition. Kaya ito na nga yung turning point natin kumbaga matanggal yung kumbaga, kasi ang colonialism hindi lang yan sa foreign powers pati yung mga leader natin ito na kinocolonize sa ating mga utak na kahit mga maling sugo, mga wrongful na mga orders, just like what they are doing to our PNP now. Yun sana yun yung colonial mentality na yun na parang panahon ng mga Espanyol na kung ano yung mga the servant and the master relationship na takot mo stand up, mo sulti na mukhang mali naman to sir, ma'am, o ganito, parang ganito ang tama, ganun good kung ano yung alam natin na tama at totoo, dapat yun ang tinatayuan natin kasi yun nga ang turo ni Pastor, yun ang magpapamula talaga sa Pilipino. And the episode of that time, the point of time in our history has come. Ito na yun, it's unfolding before our eyes, yung turning point ng Pilipinas as a nation by using KOJC. Correct. And, as the sacrifice. Yeah, that's... kasi ito, what's happening sa atin, it's really biblical. Everything is biblical. This is a perfect example for not only Filipino, but for every people. Of course, they have their own belief also sa Diyos. Pero kung ganito ang mga Pilipino, ang bawat isa sa atin, hindi naman tayo sa nagtataas ng ating bangko. Pero kung tayo ay meron tayong ganitong uri ng in spite sa lahat na nangyayaring pag-oppress, pananakit, pero ang pinapakita pa rin natin ay pag-ibig sa kapwa. Pero gaya nga ng ating sinasabi, na sa kabila ng ating kabutihang ipinapakita, ay we pray also that everything will change sa sitwasyon natin sa KOJC na mag-alisan na rin ang ating Philippine National Police there dahil gaya nga ng sinasabi rin na nakausap din natin si Boss Dada na mabait sila sa ganyan. Okay, may kita natin, maayos sila. Pero sa oras na magbigay ng order ang kanilang commander, yung malaanghel nilang muka, talaga naman bigla na lang nagiging demonyo. Di natin mapagkakaila to, hindi natin, ganun daw nangyayari talaga Kahit kaibigan natin ngayon, pag nag-order, yung mukha nila nagbabago. Ang sakit naman nun. Oo, diba? napapansin nyo. Ang sakit naman nun. Nilang, yung
andyan na naman sila. So, ano namang nangyari? Meron may utos na naman na pinababa sa kanila siguro, kaya nagbago.